Hello guys, for today's video, pag-uusapan natin ang dapat nyong malaman bago kayo pumuntang Hong Kong. Dapat alam nito. Dito sa Hong Kong, mayroong termination of contract. Ikaw or ang amo mo pwedeng mag-terminate ng contract anytime. Yun ang rules dito sa Hong Kong. Nasa kontrata yan. Pero syempre, may mga process kung paano. May dalawang klase. Terminate ka ng amo mo on the spot, babayaran ka nila without you of notice yun. Nababayaran ka nila ng minimum amount ng salary 1 month dito sa Hong Kong. Yun, vice versa yun. Pag ikaw naman ang on the spot, nag-break ng contract, ikaw yung magbabayad sa amo mo. Pero may paraan yan para hindi mo na kailangan magbayad. Kung ikaw mag-break ng contract mo, magpasa ka ng 1 month notice. After 1 month, pwede ka nang bumaba. Pero syempre, sa 1 month na yun, may sahod ka pa yun. Yun. Tapos yung amo mo, may time pa na maghanap ng kapalit mo. Pag amo ang nag-declare ng termination ng 1 month notice, nag-send siya sa immigration ng 1 month notice, may 1 month ka pa rin na maghanap ng bagong amo. Or plus, pag bumaba ka na, may plus 14 days ka pa na-extend dito sa Hong Kong. Yun yung kagandahan dito. Pag na-terminate ka, pag binigyan ka ng 1 month notice, mahaba-haba yung time mo na maghanap ng amo. So, pag ang amo nagbigay ng 1 month notice, sa isang buwan na yun, may sahod ka din, syempre, kasi pinagtrabawaan mo pa yung isang buwan na yun pagbaba mo. Yun. Hindi yun na kailangan magbayad parehas ng agarang bayad without notice pag may 1 month notice. Yun. So, yun yung dito, patakaran dito sa Hong Kong. So, yung mga gusto mag-apply dito na first timer o yung mga galing Middle East, yun yung kinakatakutan nila dito, yung termination. Takot sila na, ay, baka ma-terminate ako pag pumunta ako sa Hong Kong. Ay, mabait naman yung amo ko dito sa Middle East, dito na lang ako. Yun. Ay, konti lang yung sahod dito sa Middle East, gusto kong mag-Hong Kong. Pero natatakot ako ma-terminate yun. Meron naman na nag-for good na, gustong bumalik sa abroad, gustong mag-try dito sa Hong Kong. Takot din na ma-terminate. So, paano nyo yun malaman kung hindi nyo i-try? Subukan. Pag na-terminate, uwi. Or pag na-terminate, hanap ng amo. Yun. Pero syempre, pag pumunta ka kasi dito sa Hong Kong, kailangan, pag pumunta ka dito, ihanda mo yung sarili mo. Lahat, ihanda mo, lahat ng aspect. Mentally, physically, lahat. Expect the unexpected. Yun. At syempre, pananalig mo rin na matatag. Kasi dito, iba-iba kasi yung amo na every country. Dito yung mga Chinese may pag-stricto ba, mabusisi, yung ganun. Kahit maliit lang yung bahay nila, feeling mo ang dami mong ginagawa, feeling mo non-stop yung trabaho, yung feeling mo ganun. So, pag pumunta ka dito, expect mo na yun. Huwag kang mag-isip na, ay, hindi ayoko doon kasi nakapagod doon, ayoko doon. Basta, pag pumunta ka dito, ay yung isip mo, nakaano na talaga yan, nakaset na yan na, ay, kaya ko yan, kakayanin ko. Kung ano mang pagsubok na pagdadaanan ko, kakayanin ko, hindi ako mag-give up agad, yung ganun. Itatry ko yung best ko para hindi ako ma-terminate, yung ganun. Itatry ko na yung amo ko, susundin ko kung ano yung mga instruction, yun. Gagawin ko yung trabaho ko na mabuti para hindi ako ma-terminate, susundin ko yung mga rules na amo ko. Ganun. Dapat ganun yung mindset pag pumunta dito sa Hong Kong. Tsaka huwag maging mahina, matatag. Dapat malakas. Kasi pag mahina-hina ka dito talaga, mabilis ka lang bibigay. So dapat pag pumunta ka dito sa Hong Kong, maging matatag ka. Hindi, huwag mong expect na, ay, punta ko ng Hong Kong, sana mabait yung amo ko. Oo, i-pray mo yun na sana. Pero huwag ka talagang mag-expect ng 100% para hindi ka madaling ma-disappoint ba. At least pag binigyan ka na amo na medyo hindi okay, kayanin mo para makasurvive ka. 2 years lang naman yan. Pag after ng 2 years, hanap ka na ng mas magandang amo. Sa next amo mo, maganda na yan. Maganda na ang buhay mo. Maka-adjust ka na yan. Hindi ka pa kasi nakapag-adjust pa ng mabuti. Yun yung mahirap sa baguhan pa lang na nag-give up agad. Kasi hindi pa sila nakapag-adjust mabuti. Yung bago lang lahat para sa kanila, ayaw na sila agad. Yun yung mahirap. So, dapat matigas ka, hindi pwedeng malambot dito. Kaya bago ka pumunta dito, kailangan yung mindset mo, kailangan yung decision mo buo na, kaya ko to, handa akong
sumulong sa gera, ganun ba? Yun. Nagtatanong pala kung pag terminate sila o nag-break contract sila kung kanino yung sagot yung plane ticket, sa amo yan. Nasa kontrata yan na kahit anong mangyari, basta bumalik kayo sa place of origin nyo, amo ang sasagot sa plane ticket. Bumalik or pumunta ka sa bansang pagtatrabahoan mo, yun nasa kontrata. So yun lang for today's video. Thank you for watching.